Okay, isang katanungan ni James Bay ang ating bibigyan ng linaw ngayon. Sabi niya, good morning po. Tanong ko lang po, sir, bakit po kahit nakahapkak ang 1911, iwan ng kaibigan ko nakakalabit pa din at pumapalo pa din po ang hammer. Ano po kaya ang problema? Okay, salamat po. Okay, bago natin na bigyan ng kasagutan, katugunan ang katanungan ni James Bay ay mabati muna ang inyong Pinoy Params Instructor ng isang mapagpalang araw. Lalo tigit sa ating mga kaibigang mga OFW sa mga panike ng mundo, anumang oras dyan, umaga, tanghali, hapon o gabi, madaling araw. Dalangin ko nasa mabuting tayong kalagayan, malusog ang pangatawan, bawal tayong magkasakit pagkat walang mag-alaga sa atin. Okay, at para dun sa mga nagmi-message sa akin na gusto akong makausap sa Messenger, actually po hindi po ako nagtuturo sa Messenger. Pero kung gusto ninyo lang ako makausap, ang Messenger ko po ay yung may nakasulat na picture, may picture ko, kalbo, at may nakasulat na see you in heaven, anak. Yung may nakasulat doon. Kasama ko yung anak kong may sakit. So, yun ang aking profile picture. Yung ibang messenger hindi ko ginagamit yun. At saka meron din akong anak na Elmer Pilorin. Baka doon kayo nakakapag-message. So, hindi ko nare-receive yung inyong mga message. At kung kayo ay magpapaturo doon, hindi ko kayo tuturuan. Pero kung kayo ay i-enroll sa aking online class, magpadala lang kayo ng valid ID at para maisali ko kayo dun sa online class batch 2 na Pinoy Firearms Instructor, Pinoy Gunsmith. Okay, batch 2 na. Maliban doon, yung mga pagtuturo sa Messenger ay hindi ko pinapayagan dahil napakaraming pag pinagbigyan ko kayo, wala na akong gagawin kundi turuan ko kayong isa-isa. Dito na lang ako magtuturo sa YouTube channel. Sa YouTube channel ko para lahat kayo isang turuan lang. Hindi yung itatanong ni Juan, itatanong na naman ni Pedro. Dito, pag tinanong mo, hindi yung iba, makakaalam na rin. Okay? So, ayan, bibigyan natin ng kasagutan yung katanungan ni James Bay. Bakit daw yung sa kaibigan niyang 1911, pag nakahapkak ay nakakalabit pa rin. Actually, wala naman itong deal. No big deal naman ito. Talaga naman nakakalabit yun. Pumapalo pa rin yung hammer. Ang problema ay kung pumuputok ba. So pag pumuputok ba ay yun ang problema. So kung gusto ninyong hindi makalabit ang mga 1911 ninyo pag nakahapkak, anuhin ninyo yung hammer. Ito yung hammer niya. Papakita ko sa inyo. Itong hammer niya. Ilawan natin. Yan, para mas maliwanag. Okay, masilaw sa aking ulo. Okay, kung mapapansin ninyo, ito yung sa pulkak. Ito, dito sumasabit yung sear. Pag kinalabit ninyo yung gatilyo, magre-release yan, papalo. Ngayon, ito yung hapkak. Dito. So, pag kinalabit ninyo, magre-release din yan. So, kung ayaw ninyo makalabit, kumuha kayo ng maliit na 3 kantos na kikil, needle file. Pero wag ninyong kikikilin itong side na ito, wag ninyo itong kikikilin. Palalalimin lang ninyo ito, itong parte na to. Parang magiging B-type yan kasi ito 90 degrees ito. Naka 90 degrees yan, ito naka 90 degrees yan. So, dagdagan ninyo ng degrees para yung sear ay kumapit dito para hindi makalabit. Okay? So, yun lang naman ang kung gusto ninyo. Pero
ah, talaga namang nakakalabit yan. Kung gusto ninyong hindi makalabit yan sa ano, dahil nga baka pumuputok pag naka-half-cock, hindi ko rin masabi, ito ang laliman ninyo, itong parte na to. Ito, pag pataas ang palalima, hindi pa loob. Pag ganyan, nakaganyan yan. Itong parte na ito, ay gawin ninyong parang 7. Parang 7. Nakaganon. 7 ito. Parang literang. Ito kasi naka 90 degrees 90 degrees pa ganun Laliman ninyo ito. Okay? So, yun lang ang nakikita kong solusyon doon. Kahit hindi na ninyo galawin yung sear. Ito yung sa full cock. Huwag ninyo itong gagalawin. Baka mag-pull out o di kaya ay mag-hammer down. Okay, ito yung tungkol sa nag-hammer down, may video na tayo yun. Wag na lang ninyong bantayan na lang ninyong ma-upload. Okay? So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At kung kayo ay may kasagutan pa na gustong idagdag, pwede naman kayo mag-message. At baka may nakakaligtaan ako. At baka may alam din kayo. Okay din naman yun na pagsamahin natin yung ating alam. So, yun lang ang nakita kong paraan doon para hindi ninyo makalabit sa half-cock. Okay, at yung mga gustong sumali sa online class, mag-message lang sa akin at magpakita ng valid ID para malaman ko kung nasa wastong edad na kayo at kung kayo ba ay kasing pogi ko. Joke. Okay, yun lang. Shout out sa mga aking mga masugid na taga-subaybay ng ating YouTube channel, sa mga ka-trigger natin, lalo kay Hansel Evangelista na laging nakatutok sa ating YouTube channel, at sa mga taga Bulacan sa One Gun Philippine Bulacan chapter. Okay, maraming salamat sa pag-share ng inyong YouTube channel. At kung kayo ay manonood ng aking YouTube channel, ng aking mga video, pakiusap ko lang wag ninyong i-skip yung mga ads, pagkat yung kinikita natin dyan ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries na mga estudyante. Pantulong natin yan. Dahil para hindi ko nakunin sa aking sweldo. Dahil 6 din naman yun. Malaki-laking pera din yun. Kaya nakaisip ako maging charity vlogger. Para yung kikitain ko dito. Dito tulong ko naman sa iba. Dahil yung sweldo ko naman ay enough naman sa aking gastusin at ng aking pamilya. At sa marami kong asawa. Joke. Okay. So, yun lang ang aking pakiusap sa inyo, at maraming salamat sa mga nanonood at hindi nag-skip ng lahat dito, sa mga hindi nag-skip na aking YouTube channel. Okay, please subscribe yung YouTube channel ni Renegade of Rain Channel. Yan, isang member ng natin yan, ng online class first batch. Mahilig kayo sa mga DIY at arts. Yan, mix ang kanyang vlog. At ganoon din kay Jun sa Hybert YouTube channel. Yan ang aking mentor sa pag-YouTube. Kung hindi dahil kay Junbert ay wala tayong YouTube. Hindi ako marunong, siyang nagturo sa akin. Siya ay isa ring senior firearms instructor dito sa aming kumpanya. Okay, at last, yung mga nagtatanong sa akin at gustong bumili ng baril, hindi pa ako gun runner. Marami po ang may mga nagtanong sa akin, pagbilhan daw siya ng baril. Hindi po ako gun runner, wag ninyo akong pagkakamalan. Ako po ay nagmamagandang loob lamang na magturo ng paggagawa ng baril. Pero hindi po ako nagbibenta ng mga baril. At yan po ay bawal na bawal. Lalo po dito sa Kuwait. Naku, baka tayo masintisyan dito ng pugot ulo. Ng bitay. Bawal na bawal po yan. So, kahit pa sa Pilipinas. At kung gusto talaga ninyong bumili ng baril,
kumuha kayo ng ILTAP at magpatulong kayo sa mga gun store. Yan ang mga tutulong sa inyo. Okay, so ayaw ko nang may magtatanong pa sa akin kung gusto ninyong bumili ng 1911 revolver na yan. Hindi po tayo nagbibenta. Kahit po mga pyesa ng sa gun store kayo pumunta. So ayan lang ang aking mga patalastas. At sana itong video na ito may natutunan kayo. Dagdag din kaalaman ito para sa inyo. At kung may mga katanungan pa kayo, itanong lang ninyo at hindi naman ako madamot magturo. Dahil ako yung matanda na, dapat may mga sumibol na mga gunsmith na susunod sa mga henerasyon sa Pilipinas. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-iwan sa inyo ng katagang. God bless us all and thank you very much.